Magandang araw po muli. Welcome po muli dito sa Huntahan ng TV Bayan. Panoorin po natin itong si Ka Eric at saka si Ma'am Mary Badoy sa kanilang programang Pilipinas Kong Mahal, kung saan may pinakikita silang dokumento na galing sa PIDEA na may kaugnayan sa pagkakasangkot ni PBBM sa illegal na droga. Panoorin po natin. Eric, you're talking about the PIDEA documents that came out recently of the president, the sitting president. Exactly. Na that he is using drugs. No? Yes, ma'am. Because Nagulat ang he lahat. no? Yeah. And I saw the document, ma'am, over social media platform, mga 11 p.m. kagabi. So ayan po yung dokumento. Around the time, I couldn't sleep. No? Yeah. But this is something that the former president had already exposed, no? And then it was denied by the PIDEA. And Sa Davao. Sa Davao, yes. So, but for me, no, this is really horrifying. The implications are horrifying because yung fitness to lead our country by someone who is in the grip of an addiction, the implications are horrifying. Is it? And so many questions entered my mind, Eric, na mga kababayan. Ito ba yung kaya hindi niya alam kung anong implikasyon pag ginigiit niya yung gera? Ito ba yun? Ito ba yung bakit hindi niya marentahan ang asawa niya at yung speaker na yan? Ito ba yung bakit yung napaka-grabe na yung mga pangyayari? I mean, you know, this is like the Rocky Horror Show every day in the Philippines. May daming lumalabas and it doesn't seem like he's present. No? So, ito ba yun? Ito ba yung kung bakit na nakikita natin? It's not just even simple incompetence anymore. Now, we're talking about fitness to lead a country, and with something like this, no, if the sitting president is indeed a substance abuser, then we have a very, very big problem. So yan po yung dokumento, makikita po sa screen. Medyo nagiging komplikado na talaga yung mga sinasabi ni Ma'am Badoy at saka ni Ka Eric, yung kanilang mga tanong. Totoo po yan. Paano ba talaga magmumuno sa isang gobyerno ang isang taong nasa ilalim ng impluensya ng droga kung may katotohanan, at paano niya talaga ririndahan yung kanyang mga galamay na gumawa ng naaayon sa tama at para sa programang makatao. Medyo nakakapagduda talaga. Ang isa pong katotohanan nakikita at nangyayari sa paligid natin, ang mga problemang sinasabi ni Ka Eric. Sipin po natin yung huling proyekto ni Speaker Martin Romualdez, yung kanyang kalsada na 3 kilometro na may pondo di umunong nasa 3 bilyon at 200,000 piso. Nakakapagtaka talaga. Maaari talagang tama yung sinasabi dati ng iba na nung ibang politiko, nung mga tao na baka nga may halong ginto yung sementong gagamitin. Pero sa ano pa man, lumalabas talaga, hindi makontrol ng presidente yung kanyang mga kasamahan. Hindi niya ma-guide talaga kung ano yung tama. At ang ginagawa niya, imbis na ipaliwanag yung sarili niya o patunayan yung sarili niya na hindi totoo yung akusasyon, yung mga dokumentong lumalabas tungkol sa involvement siya sa droga, pinagbawalang bahala niya lang. At mas tinututukan niya ng pansin ang parabang pinag-iinit yung ulo ng mga Pilipino na harapin yung China sa isang gera at patunayang sa atin yung Philippine Sea. Hindi po tayo laban dun sa ideya o dun sa ideolohiya na sa atin yung Philippine Sea, West Philippine Sea. Ang hindi po tayo pabor ay yung malaking gera. Hindi po kaya ng Pilipinas na tumayo laban sa gera. Halos kasi lahat ng commercial, malalaking industrial na gumagana dito sa bansa ay nanggagaling sa China ang pangangailangan. So kapag nauwi po yan sa gera, babagsak talaga tayo. At hindi po yan pinag-iisipan ng iba nating opisyal, kundi ang kanilang ginagawa ay para bang isinusulong tayong makipaggera at sumandal sa Amerika. Samantalang sa katotohanan na halos pinagtatawanan na lang tayo ng mga kano at pinaglululoko. Kung inyo po sanang mapapanood yung mga nangyayari ngayon sa Afrika,
kung papaano pinapalayas ng mga Aprikano yung mga kano. Sana po ganun din ang gawin natin. Kayo po mga kababayan, ano po ang inyong masasabi? Paki-like and subscribe na lang po. Maraming salamat.